Ikinabahala ng ibang bansa ang pagbuntot ng dalawang barko ng China sa barko ng Pilipinas na nauwi sa banggaan ng mga Chinese vessel. Sinisi ng China ang Pilipinas sa insidente pero tinablayan ng Defense Department. Nakatutok si JP Soriano. Matapos ang pinakabagong pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas, inihahanda na raw ng Department of Foreign Affairs ang proseso ng paghahain ng diplomatic protest laban sa China. We are of the view that this is a situation whereby we have to be more careful, that we still go back to the process of whereby diplomatic dialogue and discussions will be best for the situation. Are we going to summon the Chinese ambassador in Manila? I think there has been a process, but we're still rethinking the whole issue. We have not yet. Sa isang pahayag, sabi ng Department of Foreign Affairs, labis daw ang pagkabahala ng Pilipinas sa ginawa ng mga barko ng Chinese Navy at Coast Guard na humarang sa isang humanitarian operation ng Pilipinas para sa mga mangingisdang Pilipino sa Baho de Masinloc na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ngunit sa kabila nito, hindi raw nag-atubili ang mga Pilipino na mag-alok ng tulong nang magkabanggaan ng dalawa sa mga barko ng China. Sabi pa ng DFA, mahalagang sundin ang mga international maritime rule para maiwasan ang mga ganitong uri ng insidente. Ang Foreign Ministry ng China isinisisi sa Pilipinas ang insidente at hinimok na tigilan na raw ang paggawa ng mga aksyong nag-uudyok ng gulo. Tugon dito ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. I'm already tired of contradicting, and I don't want to answer a blatant lie and glorify it. And everybody knows the truth, really. Why will we pick a fight? That's what the President said yesterday. Who in his or her right mind will initiate a conflict when you are a smaller country? Common sense, unless they don't have any. Ang Philippine Navy, inaalam na ang mga ulat na di umano ay may nasaktang Chinese sa insidente. Tinanong namin si Teodoro kaugnay dito. Wala pa akong reports regarding that. Kung meron man tinamaan, kasalanan nila yon. Sa mensahe sa social media ni Danish Ambassador Franz Michael Melvin, sinabi niyang may tumilapong miyembro ng Chinese Coast Guard sa dagat. Umaasa daw siyang matatagpuan ito. Si Ambassador Massimo Santoro naman ng European Union, lubos na ikinababahala ang nangyaring insidente. Muli rin itong pinanawagan ang mapayapang resolusyon sa sigulot sa lugar, alinsunod sa international order at international law. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.